Sa isang baryo, may isang lamay na ginanap para kay Mang Ruben. Isang matandang kilala sa kanilang lugar. Maraming tao ang dumalo, mga kaibigan, kapitbahay at kamag-anak. Ang lamay ay nasa loob ng lumang bahay ni Mang Ruben na may malaking bintana at mahahabang kurtina na sumasayaw sa malamig na hangin ng gabi. Habang patuloy ang padasal, napansin ni Aling Cora, isa sa mga matatandang dumalo, ang isang lalaking nakatayo sa isang sulok. Nakaitim ito at nakayuko. Parang tahimik na nagmamasid. Hindi niya ito kilala, kaya bumulong siya sa katabing si Mang Ernesto. "Sino yung lalaking yun?" tanong ni Aling Cora. Napatingin si Mang Ernesto, pero nang sundan niya ang tinutukoy ni Aling Cora, walang sino mang nakatayo roon. "Wala naman, Cora. Pagod ka lang siguro." Nang maghating gabi na, nagpasya ang ilan na magpahinga, habang ang iba ay patuloy sa pag-inom ng kape at pagkain ng biskwit. Sa gitna ng katahimikan, biglang umihip ang malamig na hangin at pumailan lang ang amoy ng kandila. Kasabay nito, may narinig silang mahina ngunit malinaw na bulong. "Bakit kayo nandito?" Napatingin ng lahat sa paligid. Wala namang nagsalita. Kinalabutan sila. Si Mang Victor na nakaupo malapit sa kabaong ay biglang napatayo at natumba ang hawak niyang tasa ng kape. "Nakita ko siya. Si Mang Ruben. Nakatayo sa may pinto." Nanginginig niyang sabi. Nagkagulo ang mga tao. May ilan na lumabas para kumuha ng hangin. Ang iba na may nanatili pero tahimik at balisa. Kinabukasan, isang matandang babae ang dumating sa lamay. Lumapit siya sa kabaong at marahang hinaplos ang gilid nito. "Hindi dapat dito ginanap ang lamay. Hindi niya gusto ang bahay na to." Napatingin ang mga tao sa kanya. Siya pala ang matandang kapatid ni Mang Ruben, si Aling Pilar, na matagal nang naninirahan sa ibang bayan. Dati niyang kwento sa akin, may nagpapakita raw sa kanya rito nung nabubuhay pa siya. Baka hindi lang tayo ang naglalamay. Mula noon, hindi na muli ginamit ang bahay na yon. At sa tuwing may dumadaan sa harapan nito tuwing gabi, may nakikita silang anino sa bintana. Tila isang figurang itim, tahimik na nagmamasid. Sa isang lungsod, may isang sikat na funeral home na ginagamit para sa mga marangyang lamay. Malinis at moderno ito, ngunit may isang silid na bihirang gamitin. Ang Room 3. Ayon sa mga empleyado, may kakaibang nangyayari doon. Isang gabi, si Jessa, isang bagong staff, ang naatasang magbantay sa Room 3. Wala namang burol doon nung gabing yon, kaya naisip niyang magiging madali ang kanyang shift. Ngunit pagsapit ng alas 12, may narinig siyang mahinang iyak mula sa loob ng silid. Nagdalawang isip siya kung bubuksan ang pinto. Wala namang dapat tao na roon. Pero nang silipin niya sa maliit na bintana sa pinto, nakakita siya ng isang babae na nakaputi, nakaupo sa isang sulok at nakayuko na umiiyak. Mabilis siyang tumakbo papunta sa guard na si Mang Rolly. "May tao doon sa Room 3. Dapat wala namang naka-assign doon." Napakunot ang noo ni Mang Rolly. "Imposible yan, iha. Matagal nang walang gumagamit sa kwartong yun." Pero nang bumalik sila sa Room 3, wala na roon ang babaeng nakita ni Jessa. Tanging malamig na hangin at mahinang samyo ng bulaklak ang naiwan. Dahil sa pangyayari,
Nagkwento si Mang Rolly. Matagal na yan. Isang dalaga raw ang dinala dito para iburol. Pero hindi natuloy ang lamay dahil walang dumating na pamilya. Simula noon, may nagpapakita na sa kwartong to. Hindi na muling nagbantay mag-isa si Jessa sa funeral home. At tuwing dumadaan siya sa room 3, pakiramdam niya ay may nakatingin sa kanya mula sa loob. Isang babaeng tahimik na naghihintay ng kanyang mga naiwan. Si Arman ay isang litratista na madalas kunin sa mga okasyon, kasal, binyag at maging sa mga lamay. Isang gabi, tinawagan siya ng isang kliyente para kunan ng litrato ang burol ng isang matandang babae sa funeral home sa lungsod. Pagdating niya, tahimik ang paligid. Maraming tao, karamihan ay nakaitim at tahimik na nag-uusap. Sinimulan niyang kunan ng larawan ng kabaong, ang mga bulaklak at ang mga taong dumalo. Habang nag-iikot, napansin niyang may isang matandang babae sa isang sulok, nakaupo at tahimik na nakangiti sa kanya. Medyo nawala siya sa focus. Ang ganda ng ngiti nito, parang kalmado at payapa. Kumuha siya ng isang shot na kasama ang babae. Natapos ang trabaho ni Arman at umuwi siya para i-edit ang mga larawan. Habang tinitignan niya ang mga kuha, napansin niyang wala sa kahit isang larawan ng matandang babae na nakita niya. Naisip niyang baka nagkamali lang siya ng tingin. Ngunit nang tignan niya ang huling larawan ng kabaong, napamulagat siya doon. Sa mismong larawan ng namatay, ang mukhang nakangiti sa kanya. Siya pala ang matandang babaeng nakita niya sa lamay. Si Edgar ay isang caretaker sa isang malaking punerarya sa syudad. Sanay na siya sa mga lamay at hindi na natatakot sa kabaong o sa mga namatay. Pero isang gabi, may nangyari na hindi niya kailanman makakalimutan. May isang lamay noon para kay Ginoong Alberto, isang mayamang negosyante na pumanaw sa hindi malamang dahilan. Maraming bisita, pero bandang 12:00 ng madaling araw, unti-unting nag-uwian ang mga tao. Naiwan na lang si Edgar at ilang kamag-anak na natutulog sa gilid. Habang nag-iikot siya para tiyaking maayos ang lahat, napansin niyang bukas ang isang pinto sa likuran ng chapel. Isang pinto na dapat ay nakakandado. Nang sumilip siya, nakita niyang may nakatayong lalaki sa dilim. Nakatalikod, nakasuot ng itim. "Sir, bawal na po dyan." Mahinahon niyang sabi. Hindi gumalaw ang lalaki, kaya nilapitan niya ito. Pero pagdampi ng kamay niya sa balikat nito, biglang lumamig ang paligid. Nung dahan-dahan itong lumingon, halos nabitawan na Edgar ang flashlight niya. Si Ginoong Alberto. Pero hindi isang masayang ngiti, parang nanunukso, parang may gustong ipahiwatig. Bigla itong lumakad papalayo at nawala sa dilim. Mabilis na bumalik si Edgar sa chapel. Nanginginig siya habang tinitignan ng kabaong. Nandun pa rin ang katawan ni Ginoong Alberto, mahimbing na nakahiga. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang huling detalye. Ang labi ng bangkay ay nakangiti na rin, eksaktong katulad ng nakita niya sa dilim. Sa isang modernong funeral home, naganap ang lamay para kay Don Marcelo, isang matandang negosyante na kilala sa kanyang kayamanan at pagiging istrikto. Maraming dumalo, pamilya, kaibigan at mga empleyado. Bandang 12:00 ng gabi, habang ang ibang tao ay natutulog sa waiting area, isang babae ang dumating.
Nakaputing bestida ito, mahaba ang buhok at tila malungkot ang mga mata. Dumiretso ito sa harap ng kabaong at tahimik na tumayo roon. Napansin siya ni Cathy, isang apo ni Don Marcelo. Lumapit siya sa kanyang ina at nagtanong, "Sino yung babae, ma?" Napatingin ang kanyang ina, pero hindi niya rin ito kilala. "Baka ka mag-anak ng lolo mo na hindi natin kilala," sagot nito. Lumapit si Cathy sa babae. "Magandang gabi po. Kayo po ba'y kamag-anak ni lolo?" Dahan-dahang tumingin ang babae sa kanya. Ang mga mata nito ay malamlam at puno ng lungkot. "Ako ang kanyang naiwan," mahina nitong sagot. Naguluhan si Cathy. Pero bago pa siya makapagtanong ulit, biglang umihip ang malamig na hangin sa loob ng chapel. Napansin niyang bumukas ang isang bintana. Nang bumaling siya pabalik sa babae, wala na ito. Naghanap siya sa paligid, pero walang palatandaan na may lumabas ng silid. Kinabahan siya, kaya tinawag niya ang isang staff ng funeral home at ikwento kung may bagong dumating na bisita. "Wala po, ma'am. Sarado po ang pinto mula kanina pa," sagot ng staff. Nang bumalik siya sa harap ng kabaong, napansin niyang may isang luha sa pisngi ni Don Marcelo. Parang may bumisita at nagpaalam sa kanya sa huling pagkakataon. Sa isang malaking funeral home sa Maynila, ginanap ang lamay para kay Ginoong Ramirez, isang respetadong abogado na biglang pumanaw dahil sa atake sa puso. Maraming dumalo, mga kamag-anak, kaibigan at kasamahan niya sa trabaho. Tahimik ang gabi, tanging bulungan ng mga tao at may hinang hikbi ng mga naulila ang maririnig. Bandang 2:00 ng madaling araw, may isang lalaking dumating, nakasuot ng itim na Amerikana. Matangkad at mukhang pamilyar. Tahimik siyang umupo sa likuran, hindi nagsasalita. Pero nakatingin lang siya sa kabaong. Napansin siya ni Marco, anak ni Ginoong Ramirez. Lumapit siya sa kanyang tiyuhin at binulong niyang, "Sino po yung nasa likod?" Para siyang kakilala ni Papa. Lumingon ang tiyuhin niya, pero bahagyang nagitla. "Hindi ko alam. Pero oo nga, parang kahawig niya ang papa mo." Nang sumilip si Marco sa likuran, wala na ang lalaki. Kinilabutan siya. Agad niyang tinanong ang isang bisita kung may nakita silang lalaking dumating. Pero lahat ay umiling. Wala raw silang napansin. Sa kaba at pagtataka, tinignan ni Marco ang guestbook kung saan nagpipirma ang mga dumalo sa lamay. Napansin niyang may bagong sumulat ng pangalan, Ginoong Ramirez. Malamig ang kanyang katawan nang makita ito. Nanginginig niyang tinanong ang punerarya kung may ibang nakalapit sa guestbook. "Wala po, sir. Kayo lang po ang lumapit dyan mula kanina," sagot ng staff. Nanatili si Marco sa harap ng kabaong. Baka sakaling bumalik ang misteryosong bisita. Sa kabila ng lahat, ay maaari ang sarili niyang ama ang dumalo sa kanyang sariling lamay. Pero hindi niya na lang yun pinansin. Ako si Jake, isang taxi driver. Mag-aalas 12 na ng hating gabi. Pagod na ako, pero kailangan ko pang bumiyahe para may maiuwi ako sa pamilya ko. Tahimik ang kalsada. Tanging ingay lang ay ang mahina kong radyo at ang tunog ng makina. Habang binabaybay ko ang madilim na daan,
May napansin ako isang babae sa gilid ng kalsada. Nakaputi, mahaba ang buhok, at nakayuko pumapara siya. Dahan-dahan kong pinara ang taxi at binuksan ang pinto. Wala naman akong nakitang ibang tao sa paligid, kaya kahit medyo may kaba, pinasakay ko siya. Sa may dulo lang po. Mahina niyang sabi. Tumango ako at itinuloy ang pagmamaneho. Tahimik siya sa buong biyahe. Nakatingin lang siya sa bintana. Tinignan ko siya sa rearview mirror. Hindi ko maaninag ang mukha niya dahil natatakpan ng buhok. Habang lumalapit kami sa destinasyon, biglang lumabig ang loob ng sasakyan. Para akong nalulunod sa bigat ng hangin. Napansin kong nanginginig na ang kamay ko sa manibela. Pagdating sa lugar, huminto ako at lumingon para singilin siya. Pero wala na siya. Kinilabutan ako. Agad ako lumingon sa upuan. Wala ni anino ng kahit sinong tao. Pero may naiwan doon. Basang bakas ng isang taong nakaupo. Napalunok ako. Mabilis kong hinawakan ng manibela. Handa nang umalis. Pero napatingin ako sa rearview mirror. At doon ko siya nakita. Nasa likod ko pa rin siya. Nakangiti. Hindi ko na alam ang sunod na nangyari. Basta ang naaalala ko lang, nagising ako, nanginginig sa loob ng taxi. Nasa isang madilim na kalsada pa rin. Pero wala na siya. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin o kung gaano ako katagal doon. Pero mula noon, tuwing may babaeng pumapara sa gabi, hindi ko na siya sinasakay. Ako si Ramil, isang taxi driver. Matagal na akong taxi driver. Sanay na sa gabi. Sanay na sa kwento ng mga kapwa ko tsuper. Pero isang gabi, isang pasahero ang hindi ko makakalimutan. Madaling araw, alas wala ng pasahero. Nag-aabang ako ng sasakyan sa Marcos Highway nang may pumara sa akin. Isang dalaga, nakasuot ng pulang bestida. Maputi siya, mahaba ang buhok at mukhang galing sa isang party. "Kuya, sa Antipolo po," sabi niya nang may ngiti. Walang kakaiba sa kanya. Maaliwalas ang mukha niya at mukhang masiyahin. Habang bumabiyahe, panay ang kwento niya tungkol sa pamilya niya, sa kasiyahang pinuntahan niya, at kung paano niya gustong makauwi agad dahil inaantok na siya. Mga 30 minuto lang, nakarating na kami sa lugar na sinasabi niya. Isang lumang bahay sa dulo ng isang tahimik na kalsada. "Magkano po, kuya?" tanong niya. "300 lang, miss." Ngumiti siya at sinabing, "Sandali lang po, kukunin ko lang po ang bayad sa loob." Pagkatapos nun, bumaba siya at pumasok ng bahay. Nagantay ako. 5 minuto, 10 minuto, 15 minuto. Pero wala pa rin siya. Bumaba ako ng taxi at lumapit sa pinto. Magalang akong kumatok. Isang matandang babae ang nagbukas ng pinto. "Ano po yun?" Kasi po, may hinatid akong dalaga dito. Sabi niya, kukunin niya lang po yung bayad niya. Pero hindi pa po siya bumabalik." Napakunot ang noo ng matanda. "Dalaga? Dito? Imposible." "Hindi po. Sigurado ako. Siya mismo ang nagturo ng bahay na to." Napatingin ng matanda sa loob ng bahay. Parang may inaalala.
Tumingin siya ulit sa akin at mahinang sinabing, "Ilang taon na pong walang nakatira dito." Bigla akong kinalabutan. Sinilip ko ang loob. Walang gamit, puro alikabok. Parang matagal nang abandonado. Mabilis akong bumalik ng taxi. Nanginginig ang kamay ko sa manibela. Bago ako makaalis, tumingin ako sa likod ng matanda. At doon ko siya nakita. Nakaupo siya sa likod, nakangiti. Pero this time, maputla na siya. At may dugo sa kanyang pulang bestida. Ako si Dante. Gabi-gabi akong bumabiyahe. Sanay na sa madilim, sanay na sa katahimikan ng kalsada. Pero kahit gaano ako kagaling iwasan ng peligro sa Maynila, may isang bagay akong hindi inaasahan. Isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Madaling araw nun, pasado 1:00. Halos sarado na ang karamihan ng establishmento. At bihira na ang mga tao sa lansangan. Habang bumabagtas ako sa isang madilim na bahagi ng Espanya Boulevard, may pumara sa akin, isang lalaki. Nakatayo siya sa ilalim ng poste ng ilaw. Nakayuko at nakasuot ng itim na hoodie. Hindi ko maaninig ang mukha niya. Pagpasok niya sa likod ng taxi, malamig ang hangin sumalubong sa akin. Hindi yung tipong lamig ng aircon, kundi yung nakakakilabot na lamig. Parang sumisipsip ng init mula sa balat ko. "Boss, sa Pasig lang," mahina niyang sabi. Tumango ako at nagmaneho. Sa unang 5 minuto, tahimik lang siya. Nararamdaman ko ang bigat ng presensya niya sa likod. Minsan, sinisilip ko sa rearview mirror. Pero dahil sa madilim na hoodie niya, hindi ko pa rin makita ang mukha niya. Habang bumabiyahe kami, napansin kong lumihis ako sa tamang ruta. Wala sa plano ko ang lumiko. Pero parang otomatikong bumaling ang manibela. Lumingon ako sa kanya sa salamin. "Dito ba talaga daan, boss?" tanong ko. Hindi siya sumagot. Dito na ako kinabahan. Tinignan ko uli siya sa rearview mirror. At doon ko napansing wala siyang mukha. Isang blankong balat lang ang nasa ilalim ng hoodie niya. Walang mata, ilong o bibig. Para siyang nilalang na hindi dapat nandito. Gusto kong sumigaw. Gusto kong bumaba. Pero hindi ako makagalaw. Bigla siyang huminga ng malalim at isang malamig na boses ang lumabas. "Malapit na tayo." Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Pero bigla ako nagpreno. Nanginginig ang kamay ko sa kaba. Lumingon ako ng mabilis sa upuan. Wala na siya. Bukas pa rin ang pinto ng taxi. Hindi ko siya narinig bumaba. Hindi ko man lang naramdaman ang pagbukas ng pinto. Pero ang mas kinilabutan ako, sa upuan, may naiwan siyang marka. Isang madilim na anino. Parang paso ng sunog. Nakaukit sa upholstery ng taxi. Simula noon, hindi na ako bumiyahe tuwing 1:00 ng madaling araw. Ako si Arnel. Matagal na akong bumabiyahe bilang taxi driver. Sanay na ako sa kung ano-anong klaseng pasahero. Lasing, nagmamadali, tahimik at madaldal. Pero isang gabi, may isinakay akong pasahero na hindi ko makakalimutan. 1:00 ng madaling araw at wala nang halos tao sa kalsada. Dumaan ako sa isang madilim na bahagi ng EDSA, malapit sa isang abandonadong gusali. Biglang may pumara sa akin. Isang lalaki,
maitim, at matangkad. Pagsakay niya, agad niyang sinabing sa may libingan lang. Medyo kinabahan ako, pero hindi ako nagpahalata. Baka naman kasi caretaker lang siya o may dadalawin sa sementeryo. Tumango ako at sinimulan ng biyahe. Tahimik lang siya sa likod. Wala man lang ingay o paggalaw ng damit. Pagtingin ko sa rearview mirror, nakatungo lang siya. Hindi ko makita ang mukha niya. Mga 10 minuto kaming ganito. Tahimik, mabigat ang hangin. Parang may bumibigat sa dibdib ko habang palapit kami ng palapit sa libingan. Saka ko siya narinig. Isang mahina, mabagal na tawa. Patingin ako sa salamin. Hindi siya gumagalaw, pero malinaw kong naririnig ang tawa niya. Mababa, matining, parang hindi tao. Lalo pang lumakas. Hanggang sa naging halos halakhak na. Dito ako kinabahan. Boss, bababa na po kayo dito? Tanong ko ng may kaba. Walang sagot. Tumigil ako sa harapan ng sementeryo. Hindi siya bumaba. Hindi rin siya gumalaw. Pero ang tawa niya, lalo pang lumakas. Dahan-dahan akong lumingon sa likod at doon ko siya nakita. Nakatingin siya sa akin. Pero wala siyang mata, ilong o bibig. Pero malinaw kong naririnig ang halakhak niya. Wala na akong inaksayang segundo. Binuksan ko ang pinto. Lumandag ako palabas ng taxi at tumakbo palayo. Nang lingunin ko ang sasakyan, tahimik na ulit. Wala nang pasahero. Pero ang radyo ng taxi biglang bumukas. At mula sa speaker, narinig ko ulit ang tawang yon. Ako si Ben. Tagal na akong bumabiyahe sa gabi. Sanay sa katahimikan at malamig na madaling araw. Pero kahit gaano ako kasanay sa dilim, hindi ko inakalang mararanasan ko ang isang gabing magbabago sa buhay ko. 2:00 ng madaling araw at nag-aabang ako ng pasahero sa isang madilim na kalsada sa Quezon City. Walang katao-tao. Pero maya-maya, may pumara sa akin. Isang babae. Mahaba ang buhok. Nakasuot ng simpleng blusa at palda. Pagpasok niya sa taxi, naamoy ko agad ang kakaibang amoy. Parang lumang kahoy na naulanan. May halong mapait na samyo ng kandila. Kuya, sa Fairview lang po. Mahina niyang sabi. Tumango ako at nagmaneho. Tahimik lang siya sa likod. Panay ang sulyap ko sa rearview mirror. Pero hindi ko maaninag ang mukha niya dahil natatakpan ng kanyang buhok. Habang binabaybay namin ang daan, unti-unting lumalamig ang loob na sasakyan. Ramdam kong parang may bumibigat sa hangin. Lumingon ako ng bahagya sa gilid ng salamin. Doon ko napansin ang isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Sa rearview mirror, wala siyang refleksyon. Napapitlag ako. Nanginginig ang kamay kong humawak sa manibela. Sa gilid ng mata ko, malinaw ko siyang nakikita, nakaupo, tahimik at nakayuko. Pero sa salamin, wala siyang anino. Huminga ako ng malalim at pilit na hindi pinansin. Baka guni-guni ko lang. Baka pagod lang ako. Pero habang papalapit kami sa destinasyon, bigla niyang sinabi, "Kuya, dito na lang po." Huminto ako. Di na ako lumingon sa likod. Basta itinodo ko na lang ang tapang ko.
at mahina niyang tinanong, "Magkano po, kuya?" Saka ko lang napansin, hindi siya gumagalaw. Hindi siya bumababa. Dahan-dahan, kahit takot na takot ako, sinilip ko uli siya sa rearview mirror. Halos mapasigaw ako. Nandoon na siya. Pero this time, nakatingin na siya sa akin at wala siyang muka. Dali-dali akong bumaba ng taxi. Iniwan ang makina. Tumakbo palayo. Ilang minuto akong hindi makagalaw. Nakatayo sa tabi ng kalsada. Habol ang hininga. Nang makabawi ako ng lakas ng loob, lumapit ulit ako sa taxi at sumilip sa loob. Wala nang tao. Pero ang mas nakakakilabot, sa upuan, may naiwang piraso ng isang bulaklak na ginagamit sa lamay. Ako si Noel. Matagal na ako nagmamaneho ng taxi. Pero hindi ko akalain na may mararanasan akong ganito. 12:00 ng madaling araw. Walang katao-tao sa kalsada, maliban sa mga iilang sasakyan na dumaraan. Habang binabaybay ko ang isang madilim na bahagi ng Top Avenue, may pumara sa akin. Isang lalaking naka-jacket. Nakayuko at tila nagmamadali. Pagpasok niya, naamoy ko agad ang kakaibang amoy. Parang lumang kahoy na nabasaan ng ulan. Boss, sa may North Cemetery lang. May hina niyang sabi. Napatingin ako sa rearview mirror. Hindi ko makita ng maayos ang mukha niya dahil nakayuko siya. Pero kita kong maputla ang balat niya. Tahimik ako nagmamaneho. Pilit na hindi iniinda ang kakaibang lamig na unti-unting bumabalot sa loob ng sasakyan. Pagkalipas ng ilang minuto, napansin kong iba na ang dinadaanan ko. Dapat nasa highway pa kami. Pero parang nasa masikip na iskinita na ako. Kahit hindi naman ako lumiko. Dito na lang ako, boss. Biglang sabi ng pasahero. Huminto ako. Paglingon ko para singilin siya, wala nang tao sa likod. Ang pinto, sarado pa rin. Wala namang bumukas. Nanginginig ang kamay kong lumingon sa rearview mirror at halos mabitawan ko ang manibela. Sa salamin, nakita ko siyang nakaupo pa rin. Pero this time, nakatingin na siya sa akin. Walang muka. Isang itim na hukay lang ang nasa gitna ng kanyang ulo. Dali-dali akong bumaba ng taxi. Iniwan ang sasakyan at tumakbo palayo. Kinabukasan, binalikan ko ang taxi ko sa parehong lugar kung saan ko ito iniwan. Pero ang nakapagtataka, wala ako sa Maynila. Nasa harapan ako ng North Cemetery. Ako si Joaquin, isang baguhang photographer at vlogger. Matagal ko nang gustong puntahan ng Diplomat Hotel sa Baguio para kumuha ng pictures at videos. Sikat ang lugar na to sa mga kwentong kababalaghan, pero hindi naman ako basta-basta naniniwala sa multo. Pagdating ko sa hotel, agad ako nakaramdam ng kakaibang lamig kahit ang haling tapat. Wala akong kasama. Ako lang. Ang camera ko at ang lumang gusali na puno ng graffiti. Habang naglalakad ako sa pasilyo, napansin ko ang isang lumang altar. Napakadilim ng paligid, kaya ginamit ko ang flashlight ng camera ko. Habang kinukunan ko ng litrato ang altar, napansin ko sa screen ng camera ang isang anino sa likod ko. Napakurap ako at agad lumingon. Walang tao.
Biglang may pinto sa dulo ng pasilyo na bumukas ng dahan-dahan. Hindi ko alam kung hahakbang ako papunta o tatakbo palayo. Pero sa halip na umalis, nilaksan ko ang loob ko at lumapit. Habang palapit ako, may narinig akong bulong. Umalis ka na. Nanindig ang balahibo ko. Pakiramdam ko may malamig na hangin na bumalot sa akin. Napalunok ako at tumingin sa paligid. Pilit na hinahanap kung sino ang nagsalita. Wala. Napaatras ako. Pero bago pa ako makatakbo, biglang bumagsak ng malakas ang pinto. Napaigtad ako sa gulat. Sa sobrang nerbiyos, nabitawan ko ang kamera ko. Nang pupulutin ko na ito, nakita ko sa screen ang huling larawang nakuha nito. Isang babaeng walang ulo. Nakatayo sa likod ko. Hindi ko na kinuha ang kamera. Tumakbo ako palabas ng gusali. Hindi na lumingon. Simula noon, hindi ko na binalikan ng Diplomat Hotel. Pero minsan, kapag napapanaginipan ko ang lugar, naririnig ko pa rin ang bulong na yun. Umalis ka na. Ako si Adrian, isang estudyante sa Baguio. Madalas akong umuwi ng gabi mula sa eskwela. At ang Laucan Road ang laging dinadaanan ko. Kilala ko ang kalsadang ito sa mga kwentong kababalaghan, lalo na tungkol sa isang babaeng nagpapakita sa mga nagdaraang motorista. Di ako naniniwala sa multo. Pero isang gabi, nagbago ang pananaw ko. Gabi na lang sumakay ako ng jeep papunta sa amin. Konti lang kaming pasahero at madilim na sa kahabaan ng Laucan. Tahimik lang ako, nakikinig sa musika ng aking earphones. Pero biglang napansin kong parang bumagal ang takbo ng jeep. Napatingin ako sa harapan. May babaeng nakaputi sa gilid ng kalsada, nakatayo sa ilalim na isang street light. Mahaba ang kanyang buhok at nakayuko siya. Nakakala ko yun normal lang siyang pasahero. Pero nang lumapit ang jeep, napansin kong wala siyang muka. Parang anino lang ang nasa ilalim ng kanyang belo. Biglang tumili ang isang alis sa jeep. Nagmamadaling pinaharurot ng driver ang sasakyan. Lagi yan dyan. Huwag mo nang tignan. Bulong ng katabi kong matanda. Ang lamig ang buong katawan ko. Hindi ko na nilingon ang babaeng yun. Pagkarating ko sa bahay, hindi ako mapakali. Sinabi ko sa lola ko ang nangyari at tumangulang siya. Huwag ka nang dumaan doon. Pag 10 oras ng gabi, matagal nang nagpapakita ang babaeng yun sa mga dumaraan. Simula noon, iniiwasan ko nang dumaan sa Laucan Road kapag gabi. Pero minsan, kapag tahimik ang paligid, parang naririnig ko ang mahinang bulong sa hangin. Sumama ka na sa akin. Ako si Paulo, isang estudyante sa isang universidad sa Baguio. Kilala ang aming eskwelahan sa mga kwentong kababalaghan. Pero hindi ko yun pinapansin. Hanggang isang gabi, napatunayan ko mismo na totoo ang ilan sa mga ito. Dahil sa dami ng schoolworks, ginabi ako sa library.
Mag-aalas 12 na nang maisipan kong umuwi. Madilim at tahimik na ang buong campus. At ako na lang ang natira sa loob ng gusali. Habang naglalakad ako sa corridor, napansin kong may isang estudyanteng babae sa dulo ng pasilyo. Nakayuko siya. At tila may hinahanap sa sahig. Suot niya ang lumang uniforme ng school na matagal nang pinalitan. Nagdalawang isip ako, pero lumapit ako para tanungin kung ayos lang siya. "Miss, gabi na. Hindi ka pa ba uuwi?" Tanong ko. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Nang makita ko ang mukha niya, biglang bumigat ang pakiramdam ko. Malamig ang balat niya at ang kanyang mga mata ay malalim at walang buhay. Bigla siyang tumayo ng matuwid at dahan-dahang lumapit sa akin. Hindi ko maigalaw ang katawan ko. Parang may bumabalot na malamig sa buo kong katawan. Narinig ko ang mahina, ngunit malamig niyang boses. "Hindi na ako uuwi." Doon ko lang naisip, walang ibang estudyante dapat sa building na ito. Nang imulat ko ang mata ko, nasa labas na ako ng gusali, pawis na pawis, at hindi maalala kung paano ako nakalabas. Kinaumagahan, ikwinento ko ito sa isang profesor, at ang sabi niya, Baka siya yung estudyante na nawala. Ilang dekada na ang nakalipas. Hanggang ngayon, di pa rin siya nakauwi. Ako si Rafael, isang turista sa Baguio. Narinig ko na ang maraming kwentong kababalaghan tungkol sa teacher's camp, pero hindi ko yun masyadong pinapaniwalaan. Hanggang sa isang gabi, may nangyari sa akin na hindi ko makakalimutan. Ating gabi na nang magising ako sa tinutuluyan kong kwarto. Tahimik ang paligid, pero biglang may narinig ako mahihinang yapak sa labas ng pinto. Parang yapak ng bata. Dahan-dahan akong bumangon at sinilip ang labas. Doon ko nakita ang isang batang babae na nakatayo sa hallway. Nakaputi siya, may mahabang buhok at nakayuko. "Anak, anong ginagawa mo rito?" Tanong ko. Iniisip na baka nawawala siya. Hindi siya sumagot. Daan-daan siyang tumalikod at naglakad papalayo. Sinundan ko siya palabas ng hallway, pababa na hagdan. Pero nang makarating ako sa dulo ng hagdan, bigla siya naglaho. Parang usok na nawala sa ere. Napaatras ako, nanginginig sa takot. Agad akong bumalik sa kwarto at nagdasal. Kinaumagahan, kwento ko ito sa caretaker ng lugar. Tumango lang siya at sinabing, "Maraming ganyan dito. May mga batang naulila nung panahon ng gera. Hanggang ngayon, hinahanap pa rin sila ng kanilang pamilya." Simula noon, hindi ko na muling tinangkang lumabas ng kwarto kapag hating gabi. Ako si Emil, isang manglalakbay na mahilig sa paranormal experience. Kaya nang mapadpad ako sa Baguio, hindi ko na pinalagpas ang pagkakataong bumisita sa Laferal White House, isang lumang bahay na kilalang haunted. Madaling araw nang dumaan ako sa tapat ng bahay. Tahimik ang paligid, pero pakiramdam ko'y may mga matang nakatingin sa akin mula sa dilim. Alam kong maraming kwento ng ligaw na kaluluwa rito, pero may kakaibang aura ang bahay ngayong gabi. Parang mas mabigat kaysa sa inaasahan ko.
Habang tinitignan ko ang harapan ng bahay, may napansin akong isang babaeng nakaitim sa isa sa mga bintana sa taas. Mahaba ang kanyang buhok at tila may sinasambit siyang hindi ko marinig. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, pero itinaas ko ang camera ko para kunan siya ng litrato. Pagkapindot ko na shutter, biglang nagpatay-sindi ang ilaw sa poste ng kalsada at isang malamig na hangin ang humampas sa akin. Napaatras ako at nang muling tumingin sa bintana, wala na ang babae. Dali-dali kong tinignan ang nakuha kong litrato. Sa halip na isang babae, nakita ko ang isang itim na anino. May nakakatakot na mata at may tila mahabang kuko na nakaunat papunta sa akin. Mabilis akong lumayo sa bahay. Kinaumagahan, ikwento ko ito sa isang lokal na kaibigan. Totoo yun, sabi ng matatanda. Nilang daw multo ang nasa Laperal White House. May isang mangkukulam daw na minsan nanirahan doon. At kapag nakita mo siya, ibabalikan siya sa'yo. Simula noon, lagi kong binabantayan ng mga panaginip ko. Nakakatakot na baka isang gabi, makita ko siyang muli. Naghihintay, nakangiti at inaabot ang kanyang mahabang kuko. Ako si Nathan, isang turista sa Baguio. Kasama ang ilang kaibigan para magbakasyon. At isa sa mga unang destinasyon namin ay ang Wright Park. Kilala ito sa magandang tanawin at mga kabayong pinarerentahan. Pero hindi ko alam na may madilim na bahagi rin ang lugar na ito. Gabi na nang maisipan naming dumaan ulit sa Wright Park matapos mag-dinner. Gusto lang naming maglakad-lakad at magpahangin. Pero habang naglalakad ako sa tabi ng mga puno, biglang bumigat ang pakiramdam ko. Parang may nakatingin sa akin mula sa dilim. Napahinto ako nang marinig ko ang mahina ngunit malinaw na bulong sa tenga ko. Huwag ka malapit. Napalingon ako sa paligid. Pero wala namang ibang tao maliban sa mga kaibigan ko na nasa unahan ko. Pare, anong ginagawa mo dyan? Tanong ng isa sa kanila. Hindi ako makasagot. Sa halip, may nakita akong anino sa likod ng isang puno. Maliit lang ito, pero mabilis na gumalaw papunta sa madilim na bahagi ng parke. Bigla ako nakaramdam ng matinding takot. Hindi ko na inalam kung ano yon. Agad akong sumabay sa mga kaibigan ko at umalis na kami sa lugar. Kinabukasan, ikwento ko ito sa isang lokal na tindera malapit sa parke. Tinignan lang niya ako at sinabing, marami nang nakakita ng ganyan. Sabi nila, isa yung ligaw na espiritu ng batang nahulog sa kabayo noon. Kaya kung marinig mong may bumulong sa'yo sa Wright Park, huwag mo na lang pansinin. Dahil baka sundan ka niya pa uwi. Ako si Danilo, isang driver ng pampasaherong van sa Samar. Sanay na ako sa mahabang biyahe, lalo na sa mga liblib na kalsada. Pero isang gabi, may isang pasahero ang hindi ko makakalimutan. Madaling araw na at patapos na ang huling biyahe ko mula Katbalogan papuntang Calbayog. Kaunti na lang ang natitira kong pasahero at isa-isa na silang bumababa. Nang makarating ako sa isang masukal na bahagi ng kalsada, isang babae ang pumara sa tabi ng daan. Nakaputing bestida siya, mahaba ang buhok at nakayuko.
Bagamat nagtataka ako kung bakit may naglalakad pa sa ganitong oras, huminto ako at pinasakay ko siya. Tahimik lang siya habang nakaupo sa likuran, kaya hindi ko na lang siya pinansin. Pagdating namin sa isang baryo malapit sa Kalbayog, bigla siya nagsalita. "Dito na lang po ako, Manong." Pagsulyap ko sa salamin para tignan siya, wala na siya sa upuan. Napakalamig ng hangin sa loob ng sasakyan at napansin kong may tubig sa kinauupuan niya. Parang may nalaglag na patak ng ulan, pero hindi naman basa sa loob. Nang makarating ako sa terminal, nagkwento ako sa mga kapwa ko driver. Nagtinginan sila at isa sa kanila ang nagsabing, Siya na naman? May ilang driver na ang nakapagsabing may sumakay sa kanilang babaeng nakaputi sa lugar na yan. Pero matagal na siyang patay. Nalunod siya sa ilog, malapit doon. Hinilabutan ako. Mula noon, tuwing dadaan ako sa lugar na yon, binibilisan ko ang pagpapatakbo at hindi na ako muling huminto. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Junjun. Madilim na. Hindi ko alam kung gaano na ako katagal dito. Ang huling natatandaan ko, naglalaro lang ako sa tabi ng bahay namin. Tapos biglang may tumawag sa pangalan ko. Isang boses. Malambing. Pero parang kakaiba. Hindi ko alam kung bakit. Pero sumunod ako. Naglakad ako sa masukal na daan, papunta sa kakahuyan. Sa una, parang normal lang. Pero habang lumalalim ako sa gubat, pakiramdam ko parang nag-iiba na ang paligid. Ang mga puno, parang gumagalaw. Ang mga dahon, parang may ibinubulong. Hanggang sa nakita ko siya, isang matandang babae na may mahabang buhok at puting balat. Nakangiti siya sa akin. "Halika, Junjun," sabi niya. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Gusto kong tumakbo, pero parang may kung anong puwersa na pumipigil sa akin. Napansin kong hindi na ito ang gubat na alam ko. Parang ibang mundo na ito. Walang hangin, walang ingay, at ang paligid ay parang isang panaginip. Hindi ko alam kung ilang araw na akong nawala. Ang naaalala ko lang ay nagising ako mag-isa sa ilalim ng isang lumang puno ng balete. Madilim na, pero may naririnig akong malalayong boses. Tapos may sumigaw, Si Junjun, natagpuan na siya. Tumakbo sila papunta sa akin. Pero hindi ko maalala kung ano ang nangyari bago yon. Ang alam ko lang, nang bumalik ako sa bahay namin, may bumulong sa tenga ko bago ako tuluyang nakatulog. "Babalik ka." Pag-uwi ko sa bahay, nagyakapan kami ng pamilya ko. Hindi nila alam kung paano ako nawala at kung paano rin ako biglang lumitaw. Ang sabi ni tatay, 3 araw daw nila akong hinanap. Pero pakiramdam ko, 1 araw lang ako nawala. Gusto kong ikwento ang tungkol sa babaeng nakita ko sa gubat. Pero hindi ko magawa. Parang may pumipigil sa akin. Tuwing susubukan kong sabihin, biglang sumasakit ang ulo ko at nilalamig ang buo kong katawan. Lumipas ang mga araw, pero hindi ako mapakali. Lagi kong napapanaginipan ng babae sa gubat. Nakangiti pa rin siya. Pero sa panaginip ko, tinatawag niya ulit ako. "Halika, Junjun." Isang gabi, nagising ako nang may naramdaman akong malamig na hangin sa loob ng kwarto ko.
Ang bintana ko, bukas. Dahan-dahan akong tumingin sa labas. At doon, sa ilalim ng puno ng mangga, sa bakuran namin, may nakatayo, isang babae, mahaba ang buhok at may puting balat. Nakatingin siya sa akin at nakangiti. Ako si Rico, isang estudyante mula sa isang maliit na bayan sa Samar. Madalas ako umuwi ng gabi mula sa eskwelahan dahil sa dami ng ginagawa. Sanay na ako sa dilim, pero isang gabi may kakaibang nangyari. Isang gabing hindi ko makakalimutan. Dumaan ako sa isang lumang daan sa may kakahuyan, isang shortcut papunta sa bahay namin. Maliwanag ang buwan, pero parang masyadong tahimik ang paligid. Wala man lang huni ng kuliglig o kaluskos ng mga dahon. Habang naglalakad ako, naramdaman kong may nakatingin sa akin. Lumingon ako, pero wala namang tao. Mas binilisan ko ang lakad ko. Nang malapit na ako sa lumang puno ng akasya, biglang may narinig akong kaluskos sa likuran ko. Tumingin ako at doon ko sila nakita. Mga mata. Maraming mata. Naglilitawan mula sa dilim. Nakatingin sila sa akin. Hindi ko maaninag kung ano sila, pero pakiramdam ko hindi sila tao. Nakadikit lang sila sa mga anino ng puno, parang nakamasid lang. Takot na takot ako. Hindi ko na inalam kung ano sila. Tumakbo ako ng mabilis hanggang sa makarating ako sa bahay namin. Pagpasok ko, hingal na hingal ako. Sinabi ko sa lola ko ang nangyari. Tumingin lang siya sa akin ng seryoso at bumulong. Huwag mo na ulit dadaanan ang daang yun. Hindi lahat ng nakakita mo sa dilim ay dapat mong tignan. Simula noon, hindi ko na muling ginamit ang shortcut na yun. Pero tuwing gabi, pakiramdam ko may mga matang patuloy pa ring nakamasid sa akin. Ako si Arman, isang guro sa isang maliit na bayan sa Samar. Dahil sa dami ng ginagawa sa eskwelahan, madalas ako naglalakad pa uwi ng gabi na. Sanay na ako sa tahimik at madilim na daan. Pero isang gabi, habang naglalakad ako pa uwi, nadaanan ko ang isang lumang bahay na matagal nang nakatayo pero wala nang nakatira. Maraming sabi-sabi tungkol dito. Kesyo may nagpaparamdam daw o may nakikitang anino sa bintana tuwing hating gabi. Hindi ko naman pinansin ang mga yon. Nang dumaan ako sa harapan ng bahay, biglang may narinig akong mahina ngunit malinaw na boses. "Manong, tulungan mo po ako." Ang tinig ay parang isang batang paslit. Lumingon ako sa paligid, pero walang tao. "Manong, nandito po ako." Nagmula ang boses sa loob ng lumang bahay. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana. At nang sumilip ako, nakita ko ang isang batang nakaupo sa sahig. Naputla siya, nakayuko, at walang saplot sa paa. "Ba't ka nandyan?" tanong ko. Dahan-dahan siyang tumingala. Nang makita ko ang mukha niya, halos mabitawan ko ang hawak kong bag. Wala siyang mata. Puro itim lang ang nasa loob ng kanyang mga mata. Napaatras ako at napatakbo palayo. Hindi ko na nilingon ang bahay. Pagdating ko sa bahay namin,
Hingal na hingal ako na kwento ito sa nanay ko. Natahimik siya. Pagkatapos ay bumuntong hininga at mahina niyang sinabing, Noong bata pa ako, may batang nawala sa bahay na yan. Hindi na siya nakita kahit kailan. Hanggang ngayon, hinahanap pa rin niya ang daan pa uwi. Kinilabutan ako. Simula noon, iniiwasan ko na ang lumang bahay na yon, lalo na tuwing gabi. Pero minsan, kapag dumadaan ako malapit doon, naririnig ko pa rin ang mahina at malamig na boses na tumatawag sa akin. Manong, tulungan mo po ako. Ako si Ruben, isang construction worker sa isang bayan sa Samar. Sanay na ako sa hirap ng trabaho, pero hindi ako kailanman nasanay sa isang bagay: ang dumaan sa malaking puno ng balete sa daan pa uwi. Ayon sa matatanda, may nagpapakita raw doon tuwing hating gabi. Hindi ko pinaniniwalaan ang mga ganong kwento, kaya kahit gabihin ako, dumadaan pa rin ako roon. Isang gabi, masyado ako natagalan sa trabaho at inabot ako ng alas 12 ng gabi. Pagdaan ko sa balete, biglang sumipol ang malamig na hangin. Tahimik ang paligid, mas tahimik pa kaysa dati. Paglingon ko sa puno, may nakita ko isang babae. Mahaba ang kanyang buhok at nakaputi siya. Nakatayo siya sa tabi ng balete. Nakayuko, hindi gumagalaw. Napahinto ako. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ako makagalaw. Parang may kung anong puwersa na pumipigil sa akin. Dahan-dahan siyang tumingala. Doon ko nakita ang kanyang muka. Wala siyang muka. Wala siyang mata, ilong o bibig. Blanko lang ang kanyang muka. Parang halos balat lang ang buong muka niya. Halos hindi ako makahinga sa takot. Tumakbo ako ng mabilis. Hindi lumingon. Pakiramdam ko ay sumusunod sa akin, pero hindi ko na inalam kung totoo. Pagdating ko sa bahay, umihingal akong nagkwento sa tatay ko. Napatigil siya sa akin. Halatang seryoso. Ilang beses na kitang sinabihan, huwag kang dadaan doon. Simula noon, kahit gaano kapagod o gabihin, nilalayuan ko na ang punong yon. Pero tuwing dumadaan ako sa ibang daan, pakiramdam ko may nakatingin pa rin sa akin mula sa kadiliman. Ako si Jamie, isang photographer mula sa Samar. Mahilig akong kumuha ng mga larawan ng mga lumang bahay at abandonadong lugar. Kaya nang mabalitaan kung may isang matandang bahay sa bayan namin na halos isang siglo nang nakatayo, agad akong naengganyo puntahan ito. Ayon sa mga lokal, dati raw itong bahay ng isang mayamang pamilya. Pero misteryong nawala ang lahat ng nakatira doon. Mula noon, wala nang nangahas na manirahan sa bahay. Isang hapon, nagpasya akong puntahan ng bahay. Pagpasok ko, dama ko agad ang bigat ng hangin. Amoy alikabok at lumang kahoy ang paligid. At ang sahig ay parang marupok na sa katandaan. Habang naglalakad ako, napansin kong may isang lumang larawan na nakasabit sa dingding. Isang pamilya na may 3 anak. Kinuhaan ko ito ng litrato gamit ang camera ko. Pero nang silipin ko ang kuha ng screen ng camera, napaatras ako sa gulat. Sa larawang kinuha ko, may isang dagdag na figura.
Isang batang babae na nakatayo sa likuran ng pamilya. Hindi siya kasama sa orihinal na larawan. Hindi rin siya dapat naroon. Mabilis akong lumabas ng bahay. Dala ang kaba. Pag uwi ko, pinilipat ko ang larawan sa laptop ko para tignan ulit. Pero nang buksan ko ang file, wala na ang batang babae. Ang litrato ay bumalik sa dati nitong anyo. Isang normal na larawan ng pamilya. Pero ang pinaka nakakatakot, sa sulok ng screen ng laptop ko, sa madilim na refleksyon ng monitor, may nakita akong isang maliit na aninong nakatayo sa likuran ko.